In the heart of the Cordillera Administrative Region, a significant mark of camaraderie and unity took place through the collaboration of the different programs under the Department of Social Welfare and Development. Through this, it capacitated 3 sustainable livelihood program associations throughout the region. 2 of them came from the province of Kalinga. Da kami gayam ti asosasyon ti arang Tiananaw SLPA, asosasyon dito itabok Kalinga. Nagrugi kami di pandemic, iso nga diyay nga variety kat hanunay nga nag-click. Gaputa makita mi nga hanunay nga mabili in alternate mi ti legumes. Da kami ti SLPA, nagapog Kalinga. Musing varieties to SLPA, ti association mi. 20 kami nga member. Kati product mi, groceries, LPGs, and frozen foods. The Negotiated Procurement Community Participation, or NPCP, was introduced by the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, or EPAHA, and has encouraged these SLPAs in joining the procurement process for the delivery of goods for Child Development Center through the Supplementary Feeding Program. Kat mi nga manayunan kuma ti paginkamian mi akas may nga variety. Aging gana nga nagdamag kami, nagbirpyo kami ni ti mabaling nga pag-ekspansyonan mi. Gana nga, andan tawag ti Suad Kalinga nga seminar ti EPAP, pabo DNPCP. Ijay mimet nga naamuan nga mabalin gayam nga sumali ti babasit nga asosasyon. Iso nga ijay kung in-grab dito nga opportunity. Idi impadas ko ibaga kadagiti kakaduak agalanganin da. Ngom kunak nga ipadas tayo iso nga pinadas mi ti muna nga nikibid ket naala kami. Di damo kunami baka kami nga maala dito nga kot tagapugor ti kinakurang ti budget kenjay processing ti papel ta damdamo mi syempre kami nga amuno kasano ti agkot ken dagiti garamit ti papel. Ngem yaman ta adapi man ti timultulong nga dagitoy staff ti SWAD, dagitoy matlang staff ti EPAP. Ngana nga da kami tinangambag ti kot ti eggs. Di damo nga damo mi nga nag-deliver talaga nga do ti may struggle mo. Tadi hamo amuno kasano ti ag-deliver, kasano ti ag-process dagiti papapil ti deliver. Ingana nga dapi man dagitoy may timultulong kinyami. Ingana nga nagbaling nga successful jay. Damo nga deliver mi. Like any other first-timers, these SLPAs encountered struggles along their journey. Ti kasalalang na struggle mi nga negative kumbaga. Di damo mi nga nagkot nababati presyon ti eggs. Kimi dirugyan mi nga deliver bigla kang imato di eggs. Dangi tinagwa nga kakadwa mi nga awan hanto ko mga simali ta jay tipan panunot mi di damo malugi ta. Kas jay ken kasawan kanu ti mabagi ngem. Impulso mi metlang tati may nga pagkuhan ng ipursuan mi, kung namin nga ipursu tayo lahat tapno masecure nga talaga nga dagiti may deliver kadagiti ubing mi metlang nga deker, fresh. Kung po iti tinulong ti kakadwa, uray man no narigat ket na i-deliver mi diyay nga nasayaat. Uray man no kasjay nga han kami unay nga nakaganansya, at least nga na-experience mi no kas ano, ti ag-deliver. Iso nga tataket, pinadas mi manin iti simaruno, nasaysaya at medyo na amumin, no kas ano ti diskarten ti ag-deliver. Their resilience has indeed helped them to continue with their journey. With their experience, they wish that more SLPAs will be encouraged to actively participate in the community procurement activities, especially to government opportunities such as the Supplementary Feeding Program and other community or center-based activities.
Sapay kumatag tultuloy ti kastoy nga programa, ken sapay kumamot ta matulungan dagiti daddo mga asosasyon nga kaslakan nyami. Tapno maikan mi ti opportunity nga matulungan ken ma-experience no kasano ti programa nga kakastoy. Kadagiti padami nga mangrugugi pa lang association, itek tayo dito nga opportunity ti NPCP nga makibid, tapno mas adado pa ti matulungan tayo, kandi matulungan nga associations, nga mabalin nga makitay up. Talaga nga nung damo, narigat nga no, marami tumit lang amin na nga papapil nga paaramid da, kas kadagiti registrations, nalaka ti sumarunong nga processing na. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Isang mayabong na araw ng pagsibol sa lahat. Malugod naming inihahatid sa inyo ang unang episode ng paborito nating SLP Kwentong Sibol online show sa taong 2026, kung saan ay tatalakayin natin ang mga kwento ng tagumpay at kabuhayan ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan o DSWD. Ako po si Rafi Naisog at ito ang SLP Kwentong Sibol. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol, ay napatutuhanan natin o nayuhumanize ang mga kwento sa likod ng bawat titik at numero. Naipapakilala at naiaabot din natin ang programa ng SLP sa mga komunidad na dapat nasiserbisyohan nito. Bago ang lahat, ay iniimbitahan namin kayo na i-like at i-follow ang aming FB page, ang DSWD Sustainable Livelihood Program, at gamitin lang din ang ating mga official hashtag bawat buhay mahalaga sa DSWD at hashtag SLP Kwentong Sibol. Maaari rin kayong mag-comment o mag-share sa kabuuan ng ating programa at sisikapin naming sagutin ang inyong mga katanungan. Sa ating pagbabalik, ay makakapanayam natin ang butihing National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program National Program Management Office, si Direktor Marifes Silion, kung saan ay tatalakayin natin ang mga hakbang ng programa sa taong 2026 at maging ang mga susunod na gawain ito patungkol sa institusyonalisasyon ng Sustainable Livelihood Program. Ako po si Rafi Naisog. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang SLP Kwentong Sibol.
pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa mamamayan. Muling nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Kamakailan ay isinagawa ng Sustainable Livelihood Program ang isang Work and Financial Planning Workshop, cum Year Starter Planning Workshop para sa 2026 na dinaluhan ng iba't ibang representatives mula sa 18 regions ng bansa. Ginawa rito ang work and financial plan ng programa para sa taong 2027 at maliban dito ay nagbalik tanaw din sila sa mga naging hadlang at mga tagumpay ng programa sa taong 2025. Dagdag pa rito ay naging bahagi rin ng aktibidad ang pagpaplano para sa mas epektibong implementasyon ng SLP. Tampok dito ang pagtatakda ng SLP field offices ng kanilang mga targets para sa taong 2026. Ngayon, upang mas mailatag at maipaliwanag sa atin ang tutunguhin ng programa sa taong 2026, lalo na sa mga hakbangin patungkol sa institusyonalisasyon ng programa, narito po makakasama natin ang National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program, walang iba kundi si Director Marife Silion. Magandang araw po, Director Marife. Maraming salamat, Rafi. Magandang araw sa mga taga-panood at taga-subaybay ng ating Kwentong Sibol FB Live. So, masaya ko dahil nakasama ako dito sa ating online na talakayan. And nakakatuwa dahil itong Kwentong Sibol ay naging isa sa mga instrumento or inisyatiba ng programa para mapalawak natin yung information about the program at para magbigay tayo ng information na tama. And dito sa mga tamang information, maiiwasan natin na magkaroon ng mga fake news na lumalaganap sa mga like ganito na mga media platform. Ayun, maraming salamat po, Director Marife, no? Napakaganda na nabigyan natin ng pagdiin kung ano yung effort na ginagawa ng programa upang masiguro na tama yung mga impormasyon na nababasa at napapanood po ng ating mga program participants o ng mga Pilipino po sa iba't iba pong media channels. Pero Director, I think meron po isa tayong magandang balita na gusto nating ibahagi sa ating mga manonood ay yung patungkol po sa institutionalisasyon ng SLP. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan po patungkol po dito? Yes, sige. Ito kasing SLP institutionalization, parang pinropose natin siya as a bill. Actually, matagal na natin pinropose. So, parang alam ko, during pandemic, nag-start na tayo to. Pero hindi pa rin siya umuusad. Pero ngayon, good news sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ang ating SLP bill parang lumakad na or gumana na kasi nai-tackle na siya or parang na-debate na siya sa Committee on Social Services. So, nung February 10, doon dumalo yung mga nag-sponsor sa atin. So, nagpapasalamat ako dun sa mga nag-sponsor ng bill natin. Siguro, baka pwedeng i-mention natin yung 9 na bill na final sa Congress at 2 bill na final sa Senate. So, ito parang gusto nating i-recognize yung mga congressman na nag-file or nag-sponsor ng bill. Sa Congress, si Representative Maximo Y. Dalog Jr. ng Doon District of Mountain Province, si Representative Eugenio Angelo Marcos Barba ng 2nd District of Ilocos Norte, si Pinoy Workers Party List, si Representative Brian Raymond and S. Yamswan ng 2nd District of Parañaque, si Representative Mercedes K. Alvarez ng 6th District of Negros Occidental, Representative Maria Isabel L. Sagarbaria ng 2nd District of Negros Oriental, and ito medyo marami sila, si Representative Martin Romualdez ng 1st District of Leyte, Representative Ayeda Romualdez ng Tingog Party List, at si Andrew Julian Romualdez and si Congressman Jude Asidre also ng Tingog Party List. And si Representative Antonio T. Albano ng 2nd District of Isabela and Representative Alan T. ng 2nd District of Bohol. And yung last, yung ating Representative Edgar Eris ng 2nd District of Caloocan
And sa atin namang Senate, nag-file na si Senator Erwin Tulfo at si Senator Loren Legarda, and I was informed last week na si Senator Bam Aquino ifa-file na rin niya yung bill for yung SLP bill. So yun yung yun yung kaganapan sa ating SLP bill. So natakil na siya, na-approve na siya sa Committee on Social Services. Ngayon nasa plenary na siya. Parang ito yung second reading, nasa plenary na siya dito. Yung mga sponsor sa atin parang magkakaroon ng debate para at least mapalawak pa yung kung gaano pa kaganda yung program o kung effective talaga siya na program. So dito pag-uusapan yan. Then after that, if na-approve siya dun sa plenary, magkakaroon ng parang 1/3 na vote para after na nagkaroon ng 1/3 na vote, aakyat na siya sa Senate. So, yun yung mga kaganapan dun sa SLP bill natin. Thank you so much po, Director Mafe. Napakaganda at napakarami pala ng ating mga supporters dito sa institutionalization ng ating pong programa. Director Mafe, pwede po ba para sa ating pong mga manonood, pwede niyo po ba nating ibahagi sa kanila kung ano yung posible itong maging epekto sa kanila or ano po ba yung makukuha nila kung sakaling ma-institutionalize po si SLP? Oo, sige. Itong SLP bill, kaya natin siya pinopropose kasi ang bearing niya or ang impact niya sa programa, magkakaroon tayo ng parang fixed na budget for the program. Hindi yung, like for example, ang nangyayari natin ngayon, based sa experience natin, malaki siya ngayon, the next year, liliit uli siya, then lalaki uli, liliit. Parang hindi fixed ang ating budget. So, plus kung ito ay isang batas na, mas marami tayong matutulungan kasi for sure i-fix na yung ating budget, lalaki siya, marami pa tayong beneficiary na masiserve. Plus dito rin kasi like for example, 'di ba na-approve na yung joint circular ni DBM, COA, Civil Service. So 'di ba, wala nang creation of job order at saka yung cost of service worker. So limitado na ang agency na mag-create ng positions. Paano kung lumaki ang budget? Pero kukunti lang yung manpower mo dahil hindi ka na po pwedeng mag-create ng position. So doon maapektuhan yung program implementation. Unlike here, pag naging batas na ito, pwede na tayong mag-propose ng mga posisyon na magkakaroon ng security of tenure yung mga workers natin. Like magkakaroon na ng mga contractual, then yung contractual magiging permanent na. So ito yung kagandahan ng SLB if ito ay naging batas na siya. Parang same with the Pantawid Pamilyang Pilipino program, naging batas sila. So naging na sila, parang naging fixed na yung budget, and then yung mga workers nila from COS position naging mga naging contractual na, and then naging permanent na sila. Ayun, napakaganda, no? Hindi lang pala para to sa mga program participants natin, kundi pati din doon sa mga mismong nagtatrabaho sa likod ng programa. Napakaganda ng layunin po ng institutionalization ng Sustainable Livelihood Program. Director Marife, no, sa kabila ng mga benefits na ito na naipakita natin, yung advantage kapag meron na pong law or kapag napasa na itong SLP bill po, paano po kaya natin mahihikayat yung lahat po ng mga nanonood ng ating pong SLP Kwentong Sibol na suportahan po ang effort na ito? Sige. Kahit sa level ng community or yung mga program participants na na-serve na natin, in a way, pwede silang makatulong sa atin na po pwedeng i-advocate nila or i-convince nila or makiusap or kausapin nila yung kanilang local government unit, and the local government unit can support the bill through a resolution to be submitted dun sa mga kanilang mga congressman para at least maging aware ang mga congressman na may ganitong programa, at if naman na alam nila na nakakatulong ang programa, sila rin mismo ay tutulong para mapa-approve ang bill na ito dun sa level ng Congress at saka dun sa level din ng Senate if ever na mapunta na siya sa Senate. So through community, 'di ba? Parang sila yung boses, parang 'di ba, sila yung masa, sila yung boses. So sila yung pwedeng mag-convince sa kanilang mga congressman na suportahan yung bill na ito.
Ayun. Napakaganda ng sinabi ni Director Marife patungkol doon sa institutionalisasyon ng Sustainable Livelihood Program na tila ba parang dapat parehas tayo o nasusulong talaga doon sa ating effort na maisabatas ang Sustainable Livelihood Program para mas malaki, mas malawak yung mga tao at bilang na atin pong masiservisyohan. Director Marife, bago po namin po kayo pakawalan dito sa atin pong episode ng Kwentong Sibol, meron po ba kayong mensahe na gusto pong iparating sa atin pong mga program participants na nanonood o kahit sino po ng mga nanonood po ng SLP Kwentong Sibol? Sa mga program beneficiaries natin or yung possible na po pwedeng nanghihingi ng tulong sa SLP, so pwede naman po silang pumunta sa mga nearest na mga DSWD offices, even sa mga local government unit, meron tayong mga naka-assign na worker doon, so pwede silang lumapit kung nangangailangan sila ng assistance na magkaroon ng livelihood. And sa mga mga congressman natin, yung mga pwedeng hindi pa nag-i-sponsor dun sa ating bill, pwedeng i-sponsor nila or kahit man lang hindi man nila in-sponsor dun sa plenary, pag pinag-debate na yan, sana yung suporta nila para at least mapabilis yung proseso na maging bill kaagad siya or ma-approve siya sa level ni Congress para mapunta na siya sa Senate. Maraming salamat, Director Marife, sa oras na ibinigay nyo dito upang makasama namin kayo sa unang episode ng SLP Kwentong Sibol 2026. Napakaganda ng ating naging talakayan kung saan ano nga ba ang magiging hakbangin ng programa tungo sa institutionalisasyon nito. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang SLP Kwentong Sibol. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong, para sa mamamayan. Muli pong nagbabalik ang SLP Kwentong Sibol. Kanina po, bago po tayo magkaroon ng patalastas, ay nakausap natin ang National Program Manager ng Sustainable Livelihood Program na si Director Marife C. Leon. So ngayon naman po, ay pag-uusapan natin o sasagutin natin ang inyong mga katanungan na iniwan habang tayo ay nagkakaroon ng programa kanina. Para sa ating katanungan, ito po ay galing kay Marivi Castro, galing sa Malabon City. Ang tanong niya rito, ano raw ba ang Sustainable Livelihood Program? Ang SLP po ay isa sa mga programa ng DSWD kung saan ito po ay nagbibigay po ng tulong para mas mapaangat yung kasanayan at karanasan po at kakayahan ng mga program participants patungkol po sa pagnenegosyo. Ayan, sinabi naman po dito sa ikalawang katanungan ni Roger Jimenez. Ayan, Roger Jimenez. Ang pangalan galing sa Region 8 kung saan ay kailan daw nila makukuha ang tulong mula sa Sustainable Livelihood Program. Upang malaman po natin kung kailan ho ninyo matatanggap ang inyong tulong o suporta galing sa Sustainable Livelihood Program, ay maaari nyo pong i-contact po ang Project Development Officer na kagaya po ng nabanggit kanina ni Director Marife patungkol po sa kung ano na po ang status ng inyo pong Sustainable Livelihood Program. At para sa ikatlong katanungan natin ngayon, galing kay Jennifer Balando. Ang sabi ni Jennifer Balando ng taga Quezon City ay nakakuha na ako ng Sustainable Livelihood Program, posible pa ba siyang makakuha ulit? Ang atin pong programa ngayon sa pamamagitan ng bagong guidelines po na ito ay posible pong magbigay ng tulong para sa mga program participants na na-serve na 5 years ago po. So, ibig sabihin, kailangan lang po natin masiguro na ito po ang tulong na natanggap ninyo mula sa Sustainable Livelihood Program ay hindi po bababa sa 5 taon. Ayun po. So, inariyan po ang mga katanungan na atin pong sinagot na inyong iniwan sa ating pong comment section sa live natin ngayong araw na ito. Tayo ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Ngunit bago tayo magpaalam, ay iniimbatahan ng lahat na makiisa sa campaign na tamang tulong sa tamang impormasyon ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow ng
Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Sa pamamagitan ng kampanya nito ay ninanais natin na malabanan ang fake news at mga scammers na kumalat sa iba't ibang mga social media channels. Dito rin ay nais natin na babigyan kayo ng aral na kumuha lamang ng mga kaalaman sa mga lehitimong social media channels ng ahensya upang makaiwas tayo na maloko ng ibang tao. At yan ay magagawa natin sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow ng mga tamang social media channels ng Department of Social Welfare and Development maging ng Sustainable Livelihood Program. At dito na nagtatapos ang first episode ng SLP Kwentong Sibol sa taong 2026. Subalit bago tayo magtapos, nais nating pasalamatan ang mga taong nasa likod ng ating episode ngayong araw na ito. Ang ating butihing National Program Manager, Director Marife C. Leon, maging ang mga tauhan or crew na nasa ilalim ng Capacity Building and Communication Section ng National Program Management Office ng SLP. Higit sa lahat ay kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay at pagtutok sa kwentong ito. Hangad namin na sa pamamagitan ng SLP Kwentong Sibol ay mas marami pa ang maabot na kwento ng aming program participants, magbukas ng mga oportunidad bilang inspirasyon at paalala na kailanman ay walang hadlang sa pagkakaroon ng maginhawa, sapat at pantay-pantay na uri ng pamumuhay. Hangad namin dito sa SLP ang pag-asenso ng bawat Pilipino dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Hanggang sa muli! Maraming salamat po. Ako po si Rafi Daiso, SLP Sulong Kabuhayan tungo sa pagyabong. Pag-asa'y makakamtan, basta tayo'y magtulungan. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong para sa